We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Firecracker-related incident subong 2023 posible magtaas bangod sa paghalog sa protocol sunod sa DOH-6. Influenza-like illnesses sa Negros Occidental nagsaka sa kapin 2,000 kakaso subong tuig. Kaag mga oportunidad para sa children with special needs, talakayon ta sa Spotlight. Hello there mga puso, good morning, good morning, good morning. Pamahaw na hingagaw, bugtaw na. This is GMA Regional TV Early Edition. Hi John. Hello Adrian, adlaw kita sa Miyerkules, December 6, 2023. Ibalunta naman nagapaw ng balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Midweek na no, kadasig. Ako naman si Ren Priatos, live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subungaga dala sa gapo namo na madalago nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita, subong nga Miyerkules mga kapuso, Department of Health Region 6 nagakabalaka sa posible pagtaas ang firecracker-related incidents subong tuig sa paghalog sa protocols. Paggamit sang torotot, ginapanugyan sa DOH-6 nga ipaiway man anay. Yaring balita nga ginto aton gitutukan. Mahilig sa palupok ang teenager nga si Christopher. Tag sa kabagong tuig kung ano nga palupok ang uso, kung may budget, nagapalupok gid kuno ini. Apang aminado nga napaso na isadto sang palupok. Update sa matagon. Kung sa pagsaway lang si Lola Delia, kaangay nga sirang plaka na kuno sa sulit-sulit kapag pahanumdum sini sa apo nga hindi magpalupok, gani pabor ini. Nga dubilian na ang pagpalupok. Nakatako, hindi nila makita. Nga aman ma'am. Hindi ko gusto mo kasi ko kadelikado sina. Suno sa DOH-6 ginalauman nga mas madamo ng mga aktibidad subong nga Pasko kag bagong tuig bangod wala na sang health restrictions. Gani posible man nga mas magdamo man ang firecracker related injuries subong nga tuig. However, this last year and this year subong nang medyo open na no post pandemic. We are looking into nga probably mataas ang cases naton. That's why as early as November, we have already started our campaigns for Iwas Paputok. Magluwas sa mga palupok, padayod man ang kampanya sa DOH-6 nga ipaiway aneng paggamit sang turotot. Madumduman nga nag-abiso sadto ang DOH sa paggamit sang turotot bangod sa posible paglaptas ang virus. Right now, what we advocate is still on the sound system, the glowing lights, the beep lang sang salakyan, kaldero, bells, yes. So amo lang gid na, but still from the central office wala gid kita anay subong nag-advocate some directives about turot. Gani sa New Year, Christopher, mapalupo ka pa bala? Mga classmate ko mga barkada ko. Di na mapalupo kay mga New Year. Basta man nakpandan, kasi kag delikado sa aton. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Ceres bus nahulog sa Pilas sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique kahapon. Hindi magdubo sa napulo. Ka mga sakay sa nasambit nga bus, lakip na mga empleyado sa bus company ang nagkalamatay. Ang detalye sini ang hibalon taupod kay Kim Salinas nagikan sa Banwa sa Hamtik, Antique live. Kim? John, mga kapuso, isa ka makakulugmat nga aksidente ang natabo kahapon diri sa probinsya sang Antique kung sa diin pila ka mga pasahero sang bus ang napatay.
pasado alas 4 kahapon sang hapon sang nahulog ang pampasahero nga bus sa iniya nga pilas sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang GMA Regional TV 1 Western Visayas, halin kay Antique Governor Rodora Cadiao, halin sa Iloilo City ang bus pakato sa Antique. Pagabot sa kurbada nga bahin sa kalsada, nagdiretso ini kag nahulog sa pilas. Nangin mamudlay ang pagkuha sa mga pasahero, bangod ginabanta 20 tubtob 30 metros ang kadalumon sang pilas. Mas nangin mabudlay pa ang pagkuha sa mga pasahero nga naipit sa bus pag-abot sang gabi bangod madulom ang lugar. Mabudlay man ang komunikasyon bangod wala sang signal. Tubtob nga isa-isa nga ginpasaka ang mga bangkay sa karsada. Wala pa sang ginpagwa nga opisyal nga impormasyon ang otoridad sa kabugasan nga numero kag ngalan sang napatay kag napilasan. Apang base sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang news team, masobra 10 ka tawo ang napatay, lakip na ang driver sang bus nga si Ricky Serios, ang bus inspector nga si Glenn Fandagani kag konduktor nga si Wilmar Barcelino. Patay man sa aksidente ang isa ka Kenyan national nga ginkilala kay Patrick Mosumi. Nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa gintunaan sang aksidente. Ginsiguro naman sang provincial government sang Antique nga mahatagan sang bulig ang mga napilasan nga pasahero, kaginatinguan pa sang news team nga makuha ang bahin sang bus company. As of 3 a.m. mga kapuso, sunod sa provincial government sang Antique, base man sa report sa Antique PDRMO, ginabanta yara sa 16 ka pasahero ang napatay, 8 ang yara sa kritikal nga kondisyon kag 4 ka pasahero ang yara naman sa maayo nga kaimtangan. Sa kabugusan yara sa 28 ang na-record nga biktima sa PDRMO Antique nga napatay kag nasamaran sa aksidente. Parayon pa nga ginakuha sa otoridad kung pila ka mga pasahero ang sakay sang bus sang matabo ang aksidente. Dyan as of 4 a.m. O 4:20 subong nga kaginasang kaagahon tapos na sang MDRMO sang Hamtik Antique ang retrieval operation bangod wala na sang may nakita nga kon bangkay sa lugar sang aksidente. May pagatig yunon nga press briefing sa siniiya nga mga tilion or sa dili madugay ang PDRMO Antique sa latest update sa mga casualties. Amoy ito ang latest dyan, mga kapuso. Balik dira sa studio. Madamong salamat sa updates, Kim Salinas. Paskwa pa naman mga kapuso, samtang nagpangayo naman sa Basaylo kag nagpalabot sang pagpakigunong sa mga napatyan ng Valleycar Transit Incorporated, VTI, ang tag-iya sang service liner nga ang isang unit ang naksidente sa barangay Igbukagay, Hamtik, probinsya sang Antique kahapon. Base sa statement ni pagwasang kompanya, ginpahayag man sini nga na-report na sang kompanya sa LTFRB ang among hitabo. Handa man kuno ni mag-kooperar sa igapatigayon ni investigasyon. Temporaryo man sini nga ginsuspender ang operasyon sang nabilin nga 12 ka unit sa idalom sang prangkisa sang naaksidente nga bus. Nagpasalig man ini nga maghahatag sang buri pinansyal sa mga biktima kag sa ila pamilya lakip na kagastuhanan sa ospital kag patiman sa pagpabulong sang mga nagkalamatay. Pagpalubong sang mga nagkalamatay. Ginpasiguro man sini sa publiko nga ginahimos ang kompanya ang tanan para mapisiguro nga roadworthy kag maayo ang pagmaintenar sang nagabiyahe nga mga units sini. Samtang sa ibang balita, kaso sa flu-like symptoms sa probinsya sa Negros Occidental, nagsaka sini nga tuig 2023. Provincial Health Office may pahanumdom sa publiko agud malikawan ang pamalatian. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginkumpirma sa Provincial Health Office nga nagsaka sang 258% ang kaso sang influenza-like symptoms sa Negros Occidental sini nga tuig. Sunod sa PHO, halin sa 616 nga na-record sang tuig 2022, naglabot na sa masobra 2,000 ka kaso subong nga tuig. Base sa ginpatigayon nga surveillance ng PHO, ang banwa sang Isabela ang may pinakamadamo nga kaso nga naglabot na sa 1,006. Actually, nag-rise man gid siya this year, no, as compared to last year. As per record namon nga gin-submit sa aton nga surveillance. Gani pila sa mga residente sa Talisay City, ginatagaan sang importansya ang exercise kag pag-inom sang vitamins sa good may pambato sa virus. For example, kung gaobra ka, medyo ano ka lang kung medyo lapit lang yung obrahan, walking ka na lang para may exercise ka manggapon. Batuan mo ang
virus, mga vitamins, inong vitamins. Apisar sang pagsaka sa numero, ginpaathag sang PHO nga hindi makaalarma ang pagsaka sang kaso sang flu-like symptoms sa probinsya. Apang ginabisuhan sang health authorities ang publiko nga magdoble halong kagtipigan ang ikaayong lawas karon nga masako na ang mga aktibidad sini nga holiday season. Avoid lang gid siya close contact with those nga may nagaubo, nagasipon. And you wear mask, especially those kung ikaw yung ginaubo. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Arestadong siyam katawo sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Desamparados, Haro, Iloilo City kahapon. Ang mga arestado, tatlo sa mga ini ang ginakabig high value individuals lakip na ang subject nga siya Josias Arnilio. Ang iban nga arestado ang ginaligar nga nagakuha sang supply kag nagagamit sa mga lugar sa tion sang operasyon. Recover sa operasyon ang 816,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Samtang preso na sa karon kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Joven Betiwan. Si Betiwan ang ginakabig nga isa ka high value individual kag ang subject sa drug bypass operation sa otoridad sa Barangay Bungka, Barotac, Nuevo, Iloilo sang Lunes ang gabi. Na-recover sa operasyon ang ginabulubat na nagabugat sang 163 grams kag nagabalor sang 1 million pesos nga suspected shabu. Suno sa PDEG Panay, halos duha pa lang kabulan nga nakagwa sa presuhan si Betiwan bangod man sa kaso may kantanan sa illegal nga droga. Mga kapuso, liwat naman nga nagahuyop sa pungsod ang hangin amihan. Apektado sini ang extreme northern Luzon sulo sa Pag-asa. Samtang easterlies naman ang nagaluntad sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Aga pa lang lauma na ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapaday nini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible ang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nangin sentro sang damlaglang sang balita sa Iloilo City ang ginaligar diskriminasyon nga eksperyensyahan sang isa ka bata nga may autism spectrum sa isa ka restaurant. Pinaagi siniliwat naman nga na-highlight ang nagakaigo nga mga tikang sa pagatipan kag pag-amuma sa children with special needs. Sa Bacolod City, ang mga pareho sa ila ang ginaprepara naman para sa mas dako nga responsibilidad. Ini ang paghatag sa oportunidad nga sila ang makatrabaho. Kung paano ini ginapatigayon, hibaloon ta subong nga aga sa Spotlight. Mga puso, this morning, let's put a spotlight on the effort sa isa kabulutuan diri sa Bacolod City nga naghihimo sa aton mga special children or those belonging to the autism spectrum productive members sang aton sosyedad. Good morning, Miss Precious Geronimo, ang aton school director. Ma'am, Merry Christmas! Hello, good morning mga kapuso! What is the core reason nga may ara kita programa para sa aton mga kabataan who belong to the special spectrum? Yes, so here in Happy Beginners, we have this program called the Pure Abilities Program. So it is our mission to facilitate the hiring and retention of our job seekers. So coming from the pre-vocational program of the school into the workforce. So ang job seekers nga ini, amo ni siya ang amon mga children with special needs. So bali amo na ang amon nga mission diri sa school is makapangita kami sa mga companies bala nga maka-accommodate kag maka-employ sa ila. What are the skill set naman nga aton gina-develop sa sini nga mga kabataan, ma'am? Yeah, so here we have different strands. That's what we call our different programs. So we have the food management. So we teach the skills mag-make sa mga products such as sinamak, our own version of pinakurat. And then, since we newly opened our milk hub, so damo gid kami da subong products, just like the siomai, may pizza burger kami. And we also have fresh milks, so may mga different flavors man kami. And under our materials handling, so we partner up
That's why we make mga placemats, mga jewelry box out of kapi shells and coconut shells. So bali ang mga kids na namon ang naga-design sang mga jewelry box, the vase, the coasters para maging household na siya nga craft. In short, mga kapuso, we have to be one. Dapat maghugpong kita in helping them improve their lives. Ari mo, bilang isa naman ka-school director, what satisfaction do you get? Especially nga ginakakas naton ang panumduman nga makaluluoy ining mga kabataan. Yeah, so honestly, it is very fulfilling and overwhelming at the same time. So we are not only helping these kids, but the whole family as well. So ginatagaan namon kumbaga purpose ang ilang life because sad to say, no, other people would look at them as makaluluoy and others naman wala na ginapagwa sa house. But here at Happy Beginners, we really give a venue or an opportunity for them to be a functional member of the society. Ari, importante man. Let's talk about mindset. Kaya ginatawag ba lang acceptance, ilabi na kung sa pinakaunang ation, may ara kita special nga kabahin sa aton pamilya. Yes, I think the first thing to do is acceptance. I know though, kahapos lang maghambal, but medyo difficult na siya sa aton nga mga miyembro sang family. But acceptance is the first step to help these children with special needs. Kaya with acceptance, maka-open na sa ila door of opportunities. Kaya matagaan ta sila sang proper intervention, madala ta sila sa kung diin ang proper nga mga organization or institutions nga maka-help sa ila. And syempre, no, the government should play a more active role and open more doors of opportunities para sa sining kabataan. Kag syempre, interventions kinahanglanon gidya. Yes, we actually urge man the government to open doors of opportunities sa aton mga kids, like provide more livelihood programs. So hindi lang ni siya sa mga children with visual impairment, with children who are deaf and mute, but as well as aton mga children nga under sang spectrum, so which children with developmental delays. So gina-urge ta gina sila and to offer more scholarships for them. Kaya I know with the increased number of children with disabilities, hindi na siya makater sang aton mga public schools. So damo gid diri sa Bacolod go offer mga interventions and programs for children with disabilities. Amula na ang kinanglanta is funding from the government. After all, mga kapuso, dapat nagaugyon kita ang gutabangan ang ining nga mapamatanon kagang ila mga pamilya. Not because it feels good to help, but syempre, kay kinahanglan magbuligid kita. Miss Presyo, sa daso naman, Merry Christmas. Thank you also. Merry Christmas, everyone. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pagpakudal sang dalan sa Barangay Alegre Oton ginareklamo sa mga residente. Barangay officials nagpanindugan nga dapat may right of way ang ihatag sa mga residente. Apang Municipal Assessor's Office nagpahayag nga magadepende ini sa mga nakabakal sang duta. Yaring report. Palaligban sa pila ka mga residente kag matag-iya sang resort sa beachfront sa Barangay Alegre Oton ang ila pagwa sulod sa lugar. Inibangot sa pagpakudal sang dalan nga nagaserbe nagaisahanon nga alagyan pagwa kag pasulod sa lugar. Kapintabi nga may naganegosyo kami diri sa Tiangge. Ang amon niya dala, bitbito namon mano-mano. Siyempre pa, why naman kami kay makapoy, malayo. Ti amon na nga budlagit para sa amon. Right of way ginaiya. Kadang tanan nga tao dira ginaya gaagi, tapos nakibot ko nga agin saradaan. So bali nagkatukoy kapitan, nagmuno ko sa kapitan, 5 cup nga agin allow mo agin saradaan. Kinakabalakan man sa mga residente ang kabudlay in kaso sa ang emerhensya. Sa pagsulod sa nasambit nga dalan, makitaan ang nakatapik nga pahibalo sa pader nga private road ang nasambit nga alagyan. Kaginhatagan sang certification sang Oton Municipal Assessor's Office. Kung nakabakal sila duta dira and it's legally acquired, there should be a right of way legally, for
sa nakabakalang. Apang sunod sa barangay apisar nga pribado dapat nga maghatag sang dalan ang mga tag-iya sang duta bangod may mga pumuluyo kag establishmento nga apektado. Dugang pasampunong barangay may ara sang deed of donation ang nasambit nga dalan halin sa mga nauna pa nga tag-iya sang duta apang hindi na makit-an subong sang barangay council ang papeles. Kaya nga sa ako niya pag ibalo ya right of way ginaya kay balo ka kung magpa-subdivide ka sang imong lote bali nga hindi ka na pwede nga wala sang right of way. Pag inaya para ginaya sa publiko kag para sa tanan na ya kung ano may makalamidad sa baybay may ara marespondiran dan labi nagdang ato sang husard. Apang panindugan sang Municipal Assessor's Office nga ang paghatag sang right of way ang desisyon sang mga nagapanag-iya na sang duta subong. If the one who acquired the property tolerates who will pass by there or execute a affidavit of or the deed of donation donated to the barangay for a public passage or a barangay road. Gintingan sa news team makuha ang bahin sa mga ginatudlo nagpamakal sang duta apang lunsay mga caretaker ang yara kag nagpaiway man ang mga ini nga maghatag sang pahayaga. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Base naman sa datos ng PSA kung Philippine Statistics Authority, makapuso 155,000 pa ka mga individual sa Region 6 ang wala sang obra as of July 2023. Apisar sang ining numero sunod sa PSA nagnubo na ang unemployment rate sa riyon subong tuig kung ikumpara sa nagliligad o kung sa nagligad bangod yara na lang ini sa 4.5%. 6% pa ini sang Hulyo sang nakaligad nga tuig. Nagsaka sa 1.5% ang employment rate sa riyon kung sa diin masobra sa 3.2 million katawo ang may obra. Apang nagsaka man ang mga tawo nga underemployed. Gani ang Department of Labor and Employment 6 magahiwas ng job fair buwas sa isa ka mall sa distrito sa Mandurriao. 3,400 ka mga obra ang igatanyag sa nagkalain-lain nga local o kung nagkalain-lain nga local kag overseas companies. Mga kapuso, bukas inibisan sa mga high school graduates. Para sa mga luwig mag-apply, kinahanglan mag-register lang sa link nga makitaan sa Facebook page sang Dole Region 6. Sunod sa Dole, dapat magdala sa resume, biodata, kag iban pang credentials sa adlaw sang job fair. Mayara kita sang mga drivers, mechanics, sang heavy equipment, mga service providers, administrative staff. Kompleto ini ang aton nga job fair. Sinuayhan ang unang makaabante para sa titulo sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Matumbukan na bala sang Cardinals ang 32 years nga title drought sini o kung magabalik na ang dinastiya sang Red Lions. Ining mahibaluan alas 2 sa hapon kag sa pagsambuwa sa Mapua Cardinals kag San Beda Red Lions sa Game 1 sa Best of 3 Finals sa Mua Arena. Ang Game 2 naman ang natalana sa Domingo, December 10 sa amuman sa gihapon nga oras kag lugar. Samtang kung kinahanglanon pa may Game 3 nga nakaschedule sa December 17 naman alas 2 sang hapon sa Smart Araneta Coliseum. Nakalabot sa finals ang Cardinals matapos ginluto sini ang Binil Blazers sa semifinals. Samtang nagpangibabaw naman ang Red Lions batok sa LPU Pirates. Diyan mga puso, kung gusto ta sang maayong boss damlag para sa aton sa syudad, dapat ini nga aton suguran sa nagakaigo kapag tatap sa mga kabataan. May special needs man bala o kon wala. Insyakto gid na Adrian suno gani sa anay presidente sa South Africa nga si Nelson Mandela. History will judge us by the difference we make in the lives o in the everyday lives of children. Tandaan tagid permi nga kun ano ang ginatudlo ta sa mga kabataan kag kun ano man ang pagginawi nga ginapakita ta sa ila posible ila man ini nga madala sa ila pagdako. Mga puso, bao 19 days na lang, Pasko na. Madamag din salamat sa pagtutok. Diri sa mo sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami ng Lunes sub Biyernes. May man malan to aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Gawin naman sa Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas akong misyon. Kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning! Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko.